Bayan Newsfeed! Bayan, naabot na ba ulit sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar? O patuloy itong tataas? Ito ang tanong ni Senator Erwin Tulfo sa BSP Governor Eli Remolona. Sa gitna ng record low exchange rate na umabot na halos 62 pesos kada dolyar, panoorin ang buong sagot. Experience again the exchange rate below 60 pesos to a dollar or ever, or it will continue to go up because right now it's 61 plus 61.72 the exchange rate today. Because I was looking at my records, sir. It says like causes of inflation because the rising cost of important goods, oil, food, raw materials, food, particularly fertilizers that we import. We depend so much in imported fertilizers. So, bababa pa po ba ito? Maganda pong tanong yan. Pinag-aralan namin mabuti yan. Totoo po na pag imported yung goods, pag humina ang peso, tataas ang presyo ng imports na yon. Ang ginagawa namin, kasi pinag-aralan namin yan kung malakas yung if the peso weakens very sharply, mas malakas yung impact ng exchange rate sa inflation. Pero kung mabagal lang ang galaw, hindi masyadong tinatamaan yung inflation. So what we do is to manage the sharp movements in the exchange rate. The exchange rate itself is something very hard to fix for a country like the Philippines. As you know, Senator, we've had a trade deficit that's about 13% of our GDP. Masyadong mahal ang exports natin. Kulang na kulang ang exports natin. So mahirap yatang pigilin yung pagbaba ng peso. Pwedeng pigilin para bumagal pero hindi kayang pigilin hindi kayang i-fix, hindi kayang 60 pesos, ganun lang, hindi kaya yun Mauubusan tayong reserves. Mauubusan tayo ng dollars. Pero kung mabagal, hindi naman masyadong inflationary. Pero sana lumakas ang exports natin. Kulang na kulang ang exports natin. Yun ang ating challenge dito sa exchange rate. I just have one follow-up question on that. So ano ho ang pinag-aaralan ninyo? How do we go around this? How can we improve this? Kung hindi natin magagawa ng paraan sa exchange rate because we depend so much right now sa remittances ng OFWs natin, and we thank God that they are there. Otherwise, wala na talaga. Bagsak na itong ekonomiya natin. So other than remittances, sabi nyo, hindi rin po pwede ang exports dahil napakabagal. Isa sa mga sakit ng ulo ng Bureau of Customs right now, ang daming pumapasok po na container, imports. Pero pag export, natatambak ngayon dyan sa pier, sa mga kung saan-saan. Masakit na po ang ulo ng commissioner natin is looking for a way how to dispose those empty containers. So ano hong nakikita ninyo in your studies now we can do something about it? Gumawa tayong paraan na palakasin ng exports. So yung halimbawa, yung Pax Silica, maaring makatulong sa exports yan, pati yung Luzon Economic Corridor, mga nakatutok naman yan sa exports Pero baka it may take some time before we can do it. Ang isa pang consideration dyan, Senator, yung savings rate natin. Kasi pag binilang mo yung remittances at saka yung BPO, ang diferensya ng pumapasok na pera at saka lumalabas, ang tawag yung current account, no? Negative din ang current account natin, matagal ng negative. Hanggat maaari, sana tumaas yung savings natin. Yun ang long-term na solution. Medyo mahirap sabihin to, Senator, pero mayabang tayo may consumption culture ang tawag. I agree with you, sir, because we spend so much higher than what we make. Yeah. You know, dapat ba ang
tamang pamamaraan. You only spend how much you make. Di po ba? Pero sobra ho tayo eh. We spend more than what we make. Parang isang pamilya po. Sa sweldo yung tatay, yung nanay, combine na ng 50,000. Ang expenses naman, nasa 80,000. How can you save? Yun ho ang problema. Inuutang yon. And for the country as a whole, para ma-finance yun, mas malaki yung investment kaysa savings eh. Kaya para ma-finance yun, uutang tayo sa abroad.